mabuti. Suklian nyo yung mga nanay nyo at tatay nyo. Kasi ang daming mga bata ngayon na gustong mag-aral. Guys, kung kulang yung pera natin, at least babayaran natin yung iuutangin natin. Panonood ko ng upload na sa Team Kalingap Rab pa. Alas 8 na pala guys. Kaya tayo na tayo at maglinis na muna ako sa bathroom kasi gabi na. Kasi kilig na kilig kasi ako. Mamaya na dito sa kusina. Maglinis muna ako. Ganito pala guys pag walang amo. Nakakalimutan mo tuloy yung anong gagawin mo. Pero kanina naglinis naman kami. And syempre umalis lang lahat. Kailangan mo ulit linisin, di ba? Kilig na kilig kasi ako sa guys, yung bagong love team ngayon sa Kalingap Rab na upload, yung Team Kalingap, yung Danjoy. Sino mga ka-Danjoy dyan? Charot. Sino yung mga nanonood ng upload ni Kalingap Rab? Sa mga K-boy, sa mga K-angels. Basta guys, alam mo, kilig talaga ako ni Dan at ni Joy Diwata. Kasi, basta yun, feel ko. Yung parang mawala yung stress ko, mawala yung mga pinag-iisip ko, mga na mga iniisip mo na mga negative. Kaya yung nagsimula yung upload, yung inante ko talaga, 'di ba? Nawala na yung kina Let's Plan Girl kasi ang daming mga basher. Ngayon, binisita nila si Joy Diwata, and then kaya yun, grabe, ang daming saya ng mga ka-Danjoy, guys. Charot, pati na ako. At talagang feel ko at kilig talaga ako guys, at yun lang yung parang mawala yung pagod ko. Kaya yung upload ni Kalingap Rab kahapon na unang pasyente ni Nurse Joy ay si Papada. So guys, ilang beses kong ulit play yun. Tas yung papatulog na din ako, ini-play ko na naman guys. So ngayon punta muna ako guys. Sumaya na yung marites natin, maya na yung chika natin kasi punta muna ako sa bathroom ng mga binata kasi baka naligo yun sila kanina. Parang naligo kasi. Yan, tas maya magilis na tayo. Magbihis na tayo para ready na tayo sa room natin at pahiga-higa na lang at fresh na fresh, diba? Yan nyo guys, tahimik ang bahay, madilim na madilim. Bakasyon kasi yung amo namin. O yan o, diba? Yan yung labas guys o. Hindi mo na makikita. Tapos yung bahay namin, ang dilim na. Diba? Guys, nakabihis na tayo ng pantulog. Ito na yung pantulog ko, t-shirt, tapos pajama na bigay. So ayan, ito muna ako sa tambayan ko. Nasa loob tayo ng kabinet, dito yung semento, dito yung salamin. So ngayon, tapos na tayong nag-check doon sa bathroom. Bigyan natin ng Vaseline yung lips natin. Tapos gabi na kasi, mag-alas 9 na, diba? So bukas na lang yung general cleaning. So yan nga guys, medyo ko ngayon, yung meron naman akong iniisip ko na naman yung yung mangyari na, alam mo diba, pasok ka na, and then lalo na sa anak ko guys na first year college na siya, and then mahirap pagpaaral lang first year college ay mga kolehiyo sa pagkakaalam ko, diba, sa mga lalo na pag private, yung mamahalin na yung malaking bayaran, kasi yung ko guys, hindi nakapasok doon sa yung mga konti lang yung bayad, yung mga kumaga public, hindi siya doon naka-exam, hindi siya natanggap. Tapos doon sa isa naman, pina-exam ko, hindi din siya so alam nyo guys, naisip ko talaga na kaya kasi di ba pag kanyan tuition kadalasan 30,000, 40,000, 20,000, no? Sana makaya ko guys, kasi gusto niya talagang mag-aral. Alam nyo, para kaya akong natapos ako ng kontrata dito guys, nag-extend na lang ako kasi wala pa akong ipon. And then masaya ako kasi nga yung nabayaran kong utang na lupa is konti na lang kulang ko. Ganito na talaga ang buhay, nung akala mo tapos ka na sa mga iniisip mong babayaran mo, hanggang anong tawag doon, yung hanggat nasa stage ka pa na kailangan mo pang maging matyaga, kailangan mo pang magtrabaho para, kasi may anak ka di ba? So kailangan nating paaralin yung anak natin, kayanin natin yung sipag pa. So ayan,
yun talaga yung naanon ko na lesson guys, na pag tayo halimbawa magkapamilya, ang hirap talaga pag ang dami mong anak, tas yung maliit lang yung sahod natin, di ba? And then yung anak mo nag-aaral lahat, di ba guys? Kaya ayan, mas maganda. Akala ko tao yung nagano-ano doon, ang pusa pala namin guys, nagano-ano siya. Akala ko tao na, wala pa namang tao dito, kami lang dalawa sa kasama ko. Kaya and then enrollment na guys, talagang iwan ko, buti sana kung kagaya tayo sa iba guys, na yung mga asawa nila mga mayaman, yung mga nagtatanggap nila sila mga luti, pinapaaral yung mga anak nila, di ba? Ako pag hindi ako magtrabaho guys, talagang kawawa ako, hindi makapag-aral yung anak ko. Kaya yung mga bata dyan na swerte, na maswerte sa mga nanay nila na mga mayaman, na talagang magastusan sila, mag-aral kayo ng mabuti, suklian nyo yung mga nanay nyo at tatay nyo, kasi ang daming mga bata ngayon na gustong mag-aral, kaso yung nahihirapan sa gastos. Maswerte din yung mga ano guys, yung halimbawa yung mga tinutulungan ng mga scholarship, kagaya ng mga vlogger na yun nga yung lagi kong pinanonood na si Kalinga Prab, na meron siyang mga scholarship, yung mga K-Angels. Parang naano ako, naantig yung puso ko. And then swerte nila kasi hanggang sa natulungan sila ng pabahay, house and let, mga support, ganun, tas scholarship pa. Kaya kailangan talaga nilang anuhin, pahalagahan nila yung ganun, no? Hindi, balik tayo sa aking buhay guys. Diyos me, and then ang gusto ng anak ko guys na course is tourism. So doon siya maging masaya sa course niya, pinili niya, kahit sinasabi ko na mag-teacher ka na lang or mag-midwifery, ganun. Tourism talaga yung gusto niya guys. Kaya mahirap naman na anuhin natin yung kung ano yung gusto niya, kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, diba? And then yun nga guys, ito panibagong challenge ng buhay ko. Grabe, ang bata ko pa guys, pero ang bata ko pa, magta 36 pa lang ako, pero ang dami ko ng pagsubok. Guys, so adobong manok ulam namin. Adobo ba yan siya? May patatas. Binabantayan ko yung luto ko guys. Tatapusin natin yung ano ko kahapon. Na puno kasi yung cellphone ko, kaya biglang nawala, imbis na matapos na yung yung ano ko, kwento ng pagiging isang nanay na walang katuwang sa mundo, charot. Yung isang lumalaban. Ang hirap ngayon na meron na namang, yun nga, akala ko tapos na yung mga obligasyon ko sa buhay ko. So yan ang sinasabi guys, na habang buhay pa, hindi matapos-tapos yung mga obligasyon natin bilang isang tao, bilang isang ano dito sa mundo, diba? So yan, nag-alala na naman ako, pero alam ko na andyan ang Diyos, tutulungan ako, samahan natin ng tiyaga, tiis-tiis, pagsisikap, o diba guys? Kailangan ko na naman ng tuition ng anak ko, kasi nga, yun nga, hindi siya nakapasok sa public school. So, para naman akong masayangan guys, na
hindi siya makapasok yung ngayong August, simula start yan ng first year college. So sisikapin ko talagang makaya ko, ipa-enroll ko siya. And then ayun nga, nag-ano siya ng mga requirements, at yung tuition nga pinatanong ko sa kanya. So naghahalaga ng 27,000 guys. So, first sem lang yan. So tas magkano lang yung sahod ko dito, 20 plus 23. And then syempre hindi lang naman yan yung aatupagin natin, di ba? So inshallah guys, yung maghanap ako ng paraan at pagkasyahin na talaga yung pera para maganda yung flow ng takbo, di ba guys? Pero hindi naman talaga natin maiwasan mangutang guys kung kulang yung pera natin. At least babayaran natin yung iuutangin natin. So ayan lang guys, hanggang dito na lang muna, and then update na lang din ako kung tapos na yung enroll ng anak ko. Basta sa ngayon naghahanap ako ng pera, nag-aantay pa ako ng sahod para ma-enroll yung anak ko. Pero yung enrollment mura lang naman, and then sa tuition yan, siguro pwede pa naman hindi bayaran guys, no, yung tuition. So ayan, salamat sa mga nanonood, salamat sa patuloy na nagsuporta sa YouTube channel ko, salamat sa nagsusubaybay sa buhay ko bilang isang katulong dito sa Kuwait, isang single mother, single mother. And see you to my next video guys. Bye!